Hello guys, I'm back in Japan. I need a change. Hindi ko na kaya yung lapigan ko. I need for something to happen to me without a warning. Natatay na ako, Kuya Matt. Every morning. Tum na ako, parang masisira na yung dugo ko. So nice. But I don't even know them. I It's one wanna Fuji. change now. Guys, this is the Fuji yata. This sana all Neva Kennedy. Hello. You too. Yeah, you too. Hello guys! I'm back in Japan! Sabi sobrang energetic naman ng pag-hi ko sa inyo. For today's vlog, nasa Japan tayo. Nandito lang ako sa may Lawson, sa may Tsukiji Market kasi for today's agenda, mag-Tsukiji Market tayo. For this trip, kasama ko po si si Glock9. Makain ako lagi sa vlog mo. Kaya nga. Alam niyo ba, dapat kasama si Queenie sa vlog na to kasi hindi umabot ng kanyang visa. Kailangan naming ilipad to. So kami na lang ni Kuya Mata magkasama mag-Japan. I think I owe you guys an explanation. Kwento about nangyari kamon kasi this day is technically our day 2. Di ko pa matry yung pamichiki tas yung egg sandwich kasi una sa lahat nasa Lawson tayo. Alam mo, hindi ako makapagsalita ng mais kasi para kung giniginaw na ewan. Egg sandwich for my breakfast. Sobrang haba ng pila dito. Actually, yung pumunta kami dito, hindi ako masyadong nag-research kung saan talaga pupunta dapat. Pero yung nakita ko yung mahaba yung pila dito. Dito na ako pumila for sashimi. Hindi naman kasi kumakain si Kuya Mat ng sashimi. Nakakahiya eh. Lahat sila kumakain. Ako hindi. Hindi siya kumakain ng sashimi, yung kung bakit. This is actually 3,000 yen. So, around 1K plus or 1.5 plus. Mahal, pero I think it's worth it. Madami na rin nagsabi sa akin na wag daw ako magpapabudol dito sa... Hindi, actually, nag-search na ako sa sa TikTok University, nag-search na ako kung ano yung pinaka-affordable. Kaso, syempre, nasa tourist spot ka. So, expect mo na hindi talaga affordable. First bite, you guys. Oh my God, ang fresh. Gagi, ang sarap. Hey guys, katas ko lang kumain dun sa sushi na pinilahan ko. Guys, sobrang sarap. Legit. Kaya naghanap kami ng another pang makakainan, which is yung Wagyu. Edible for me. At kasi hindi nga kumain si Kuya Mat ng sarap ng sashimi, OMG. Hanap kami ng Wagyu skewers. Hindi ko ma-extend yung kamay ko, sobrang nalamig ako. Nasa fish market pero wag na. Ang agenda ko today, namin pala, sorry, ay magdi-Disney kami. So, ang oras pala ngayon ay, anong oras na ngayon? 10:04, tapos mag-Disney kami ng mamaya mga 2 p.m. Ayun guys, habang si Kuya Mat pumipila doon, pagbibilan niya ng pagkain. So, walang sabihin na sobrang lamig. At hindi ako makapag-vlog ng maayos kasi my hands are freezing. Tapos umahangin pa ng malakas. Yun yung nakakainis doon eh. Okay lang lumamig ka, pero huwag ka nang humangin talaga. Ang weather ay nasa 1 degree. Hindi na kaya yung lapigan ko. Yun yung pila. Tapos yung hangin kasi yung masakit. Ang sakit ng hangin eh. Hanap na tayo ng Wagyu skewers, Kuya Mat. Gusto lang pala ni Kuya Mat ng inihaw. Sana sa Bulacan na lang tayo nag-inihaw. Sa convention, madaming ganyan. Sabi ko kasi basta luto, okay. Mamaya ko papakita. Gusto ko tostado. Toasty. Sa'yo, Sinimasen, toasty. Ngayon, dito kami sa final stop or final kain namin. Wagyu skewers. Kasi, masarap daw yung Wagyu skewers dito. So after this, punta na kami ng Disneyland. Ay, magiginsa pala muna bago mag-Disneyland. Can't wait to take some photos. This is the Wagyu skewers. 2,000 yen. 500 or 700 plus. I don't know. Konting asin lang, Kuya Man. Let's eat. Itadakimasu. Hindi siya lasang Kobe beef, pero masarap. Parang makapon kumain kami ni Kuya Mat sa parang yakiniku restaurant. Sakto lang yung food. Sarap pa to.
the castle. Hello guys, update lang. It's 7:07 PM na and kakatapos lang namin mag Disneyland. And ayun, okay naman yung Disneyland. Actually, yung Disneyland nga namin ngayon is ano lang siya, medyo kind of chill lang na hindi kami pagod sa rides, hindi kami nag-aalaga sa mga pila, ganon. Ang inantay lang talaga namin is yung fireworks kasi yun lang yung nakabook sa amin. Hindi talaga dapat second day yung Disneyland. Nawa ko lang siyang second day kasi para matapos na siya. Kasi parang the last time I went here, nakapag-Disney Sea ako pero hindi ko na na-enjoy yung Disney Sea. Pero eto, mas na-enjoy ko yung Disneyland nila. Alam mo yung sobrang enjoy na hindi mo ma-explain, ganun. Na-enjoy ko siya yung tipong kahit hindi ako nag-rides, natutuwa yung mata ko. Ganong kind of vibe. But ngayon, naghanap lang ng pupuntahan. Feeling ko mag-Akihabara later para tumingin ng mga cameras doon. Hindi pala ako nakapag-update sa inyo na nagpalit na ako ng damit kasi hindi ko masyadong mabigat yung fur na damit ko kanina. Kaya mapapansin nyo, nag-iba ako ng top. Dito lang kami sa may Starbucks nagpapainit kasi sobrang lamig guys. As in sobrang lamig. Ramen for dinner. Good morning from Tokyo, and today is our third day here in Tokyo, Japan. Today, ang agenda ay pupunta ng Immersive Fourth Tokyo. Sa mga hindi nakakaalam, yun ay hindi ko din alam. Kasi ang sabi sa akin ni Kuya Matt, parang nasa loob ng game, which is yung Alice in Borderland. Kagabi pa ako kinakabahan. Yung mga kagrupo kasi natin, mga Japanese. Sumali mo, mamaya mag-Japanese sila doon, tapos di naman natin alam. Baka sabihin, ba naman ito? Tapos mamaya ako pala mag-cost no kung bakit natalo. Yun yung agenda namin for today. Tapos ngayon, hindi lang ako masyadong nag-ayos ng mukha or hindi ako naglagay ng skin tint. Sunscreen lang talaga nilagay ko kasi I wanna let my skin breathe here. Wow! Ayoko ng feeling na may nakalagay sa mukha ko ngayon. So, yun ang vibe natin. Actually, nagising ako ng 11 kasi maghiwalay kami ng room ni Kuya Matt. So, kinatok ako ni Kuya Matt ng mga around 11. So, ang bilis talaga ako maligo. Nag-book kami ng Uber going to Immersive kasi from our hotel to Immersive for around 1 hour. Alam niyo guys, hindi pa ako nakakatikim ng masarap na matcha ngayon dito sa Tokyo. Puro matcha ko ay Starbucks. Kasi yung iniiwasan ko kapag nasa Japan ako, ayoko munang mag-Starbucks. Or kapag nasa different country ako, gusto ko try yung yung coffee talaga nila doon na hindi Starbucks. Andun na kami ng 12:30. 3,600 pesos. That's 1,500. 3,000 pesos na? The heck? 3,000. Akala ko 3,000 na pisin. Ginusto mo naman yung immersive na para bang kakalad ka rin muna lang kung saan mamaya. Nakakatakot. OMG, kinakabahan ako. Natatakot ako. Natatay na ako, Kuya Matt. Then sign up for this. Oh my God. Oh my God, ganda. Look. Kung sino man po ang magiging kakampi ko mamaya na Japanese, pagpasensyahan nyo na po ako. Di po ako marunong maganto. Hello guys, this is the aftermath nung Immersive. Alam niyo guys, sobrang ang lala, nakakatakot siya as in lahat na ng trauma ko nandun, yung anxiety ko, as in the whole game, ina-anxiety lang ako. As in, ang lala niya kasi guys, meron kaming parang may color kami, parang sa aso. Tapos yun, kapag mali yung sinolve mo na game, or yung challenge dun sa loob, makukuryente ka, as in legit na kuryente siya guys. Ang sakit talaga, promise. Literal na Alice in the Borderland. Parang mafe-feel mo talaga na nasa loob ka ng game. Pero syempre, kapag pumunta kayo dito, ihanda nyo na yung sarili nyo kasi sobrang ang sakit ng utak ko, kakaisip, kaka-solve ng problema. Sabi ko, dapat magaling ka sa math.
Kasi ang daming numbers. Buti na lang, as someone na nangongopya, as someone na mabilis yung mata, syempre, una tayo doon at nanalo tayo. It's an experience talaga, promise. Noong una kinakabahan ako, ngayon pag tapos nung game, kinakabahan pa din. Mapafeel ko epekto to nung collar. Legit na mapifeel mo na nasa loob ka ng laro. Bawal lang talaga mag-video sa loob kasi ano na yung privacy din ng game yun eh. Alam mo Kuya Mat, ang mas maganda, Ano? ang kumain tayo. Oh, nagugutom na ako. Kasi hindi pa kami kumakain, OMG. We're here sa Harajuku Street and we're lining up here sa Marion Crepes. And this is actually my first time trying crepe dito sa Japan. And I hope it's good. Here's the crepe, guys. Look. It is strawberry, banana, vanilla crepe. Pipicture pala muna ako bago ko mag-ano dito. Guys, ang tip ko, kapag mag-travel kayo, magsama kayo ng isa or dalawa para may alay sa mga pagkain. Di ba tayo nakain ng actual brunch ngayong araw? We're gonna find something to eat later. We're lining up here sa meat, egg, and cheese na omurice. Sobrang lamig. Thank you po. Feeling ko, dito na lang kami magde-dinner kasi yung na-search ni Kuya Mat na Wagyu place is ang layo pa. Eh ito, pinipilahan na siya. So I think masarap to. Alam nyo, para pampawala ng lamig. Pinili ko tong Georgia Coffee. Ay, sarap. Na ako, parang masisira na yung bituka ko. Good morning everyone, it's 7 a.m. in the morning. We're about to go to Mount Fuji. Nag-tour lang kami ngayon. So you guys can see, this is my look for Mount Fuji day. Yung outfit ko ngayon Mount Fuji. Decide ako mag-puffer jacket, it's because Mount Fuji yun, malamang, malamig dun. So nice! Ang temperature ngayon ay hindi ko alam kasi hindi ko makuha yung phone ko. Zero. Feels like what? Zero. Feels like zero. 0-0. So I think that's a good sign na sobrang lamig. So, if magpa-famichiki ako, cheke? Yes, magpa-famichiki ako. Tinatanong ba yan? Chiki... Famichiki, egg sandwich pala. Sobrang grabe brain fog pa din na ngayon. Say, baga na. Feeling ko, hindi ako mag-coffee. Kasi hindi ako naka-job. So, I think I should get Coke Zero. Coke Zero sa umaga, ha? So, sana kumuha ng ganyan. Kaso baka nga ma-jobs ako. So guys, I don't know if you can see me ng mayas kasi yung against the light ako. But we are now heading sa Pagoda Station. So may spot ng Mount Fuji and then yung temple. So ngayon, we have two options. First option is mag-take kami ng stairs. Yung second option is yung parang trail lang. Pero dahil may matanda akong kasama, hindi tayo mag-stairs. Mag-trail tayo. Alam nyo, going here, sobrang kinikilig ako kasi the last time I went here, hindi nagpakita yung si Mount Fuji. Pero we are so lucky kasi it's a good weather. Tapos nagpakita si Mount Fuji. Wow. Si Mount Fuji, oh. Ayan. It's Mount Fuji. Wow. Guys, wala pa ako sa may pinaka-station. Pero pagod na ako. Naglakad. Matinding lakaran to. So, I think hindi kami mag-trail paakyat. Stairs kami kasi parang mas madali ang stairs kaysa sa trail. Look. Yan yung stairs. So tired na agad. Hindi pala magsabayin yung vlog tsaka yung pag-akyat ng hagdan. Yung matanda. Yung matanda kailangan na ng saklay. Ang worth it yung pag-akyat. Para kay Mount Fuji. Oh my god. Caution, wild boar tsaka monkeys. May monkeys.
May monkey. Temple na to. Shrine. Shrine ba ito? Temple. I forgot. Kapag may patusok doon sa taas. Shrine. Yun yung shrine. Paano? 400 steps pa naman yung stairs na yan. Kaba naman hindi hingali. Go down. Which is this one. And I made it! That's the Mount Fuji, guys. I made it. And guys, now we are heading sa station. Pero before kami pumunta doon, bibili muna kami ng Fuji apples kasi sabi nila, masarap daw yung Fuji apple dito. And it's my first time na titikman ng Fuji apple. Meron din sa bayan. Meron din sa Malolos Bayan nun eh. Binubudol niya kami Fuji apple. Pure gold. May isa nga nakatira sa Pampanga eh. Di Fuji ko. Fuji ko. I can see the Mount Fuji. Ayan, yun yung mga bahay dito. Doon sa specific location na yun, sa specific town na yun, paunti na ng paunti yung mga tao. So, in short, maraming mga shops ang close. Hindi ko alam kung bakit sila unti-unting nawawala kasi naman look, ang cute na mga bahay, oh. Tsaka totoo, no? Pagising mo, Mount Fuji, agad yung makikita mo. What a magnificent view! Guys, alam nyo, pag may bahay ako dito sa Japan, baka kalimutan ko na. Ito, for example, itong bahay na to. Ayang bahay na yan, ang katapat niya ay Mount Fuji. OMG. Ito, ang swerte ng bahay na to. Facing Mount Fuji. Yung dati ko kasing konto, facing Rockwell eh. Humor ko yun, bakit ba? Feeling ko talaga, kinukuha na kami ng Mount Fuji. Mali yung dinaanan natin at walang Fuji apple dito. Wait, Okay. the first traffic light. Now, we are walking sa yung background nga yung Mount Fuji. Ito yung sinasabi ko sa yung stores. Yung iba daw kasi close. Ang reason daw bakit close ay paunti na ng paunti yung tao daw dito sa town na to. So, I don't know why. Hindi ko naman tinanong. Guys, this is the Fuji apple. Ang sarap niya. Isang fresh. Ang juicy, ang sweet. Pero meron doon sa Malolos Bayan. First stop. Ay, oh my God. Ayun nga. Ayun guys, so OMG, nanda. Hey guys, we made it here sa paglalansya namin, which is sa may Mount Fuji area. What we're having for our brunch is the Wagyu, which is napakita ko sa inyo kanina. Wagyu, rice, udon, soup, hamburger. So excited to eat. This is their beef, guys. Wagyu beef. Ang cute kasi kami magluluto. Press train, you don't need to transfer. Good morning guys! Today is 4th day or 5th day ko here sa Tokyo. And now I am heading to Cloud Club Matcha. Alam niyo guys, sa 3 days sa mag-stay ko dito sa Tokyo, ngayon pa lang ako magmamatcha na galing sa TikTok University. Kasi pag andito ako, di ko usually din tayo mga nire-recommend sa TikTok. Pero ngayon, dahil it's free day, mamatcha tayo. So it's currently 11:12 in the morning and nagising ako mga 8 a.m.-ish something. Tapos nag-ayos ako ng almost 1 hour. Papakita ko sa inyo mamaya yung fit check ko guys. But for now, ito muna yung mukha ko. Tingnan. Ako nagna-navigate. Sobrang proud ko sa sarili ko kasi simula kagabi, ako nagna-navigate na mga pupuntahan. Guys, ito na. Sobrang haba ng pila. Look. At syempre, dahil gusto natin matikman yung matcha nila, pipila tayo ng matagal dito. Tama, mali. Sumagot kayo. Tama, mali. Pwede nang tama. Hindi na matalo. Pero sabi naman, I heard a lot of... Pag yan, di talaga masarap. Hindi, I heard a lot of good reviews dito. Sana yung good reviews na yun magkatotoo. Natitest yung vlogging skills ko dito kasi ang daming nakatingin. As long as na wala kang tinatapakang... I finally got my Cloud Club Matcha guys and let's see kung masarap siya. So far, gusto ko yung kulay niya kasi gusto ko rin sa matcha yung mabitter ganon. Ayoko nung matcha na yung maputla. Ito kasi super vibrant ng color eh. Ang kinuha ko, ice premium matcha latte tapos oat milk. So let's try it. Ang sarap. Binayaran ko 2 drink. 1,300 yen per matcha. So, mahal siya. Pero for the experience, I think yun ang binayaran dito. Tsaka yung lasa din kasi, good quality. Kung siguro i-rate ko to, I'm gonna rate it as a matcha lover, 11 out of 10.
Hala, sino yung katabi ko? Sino yung katabi ko? Sorry. Hi guys. Wala lang akong surprise. Nakita niyo na ako sino yung katabi ko. Tumabi kasi sa akin eh. Guys, grabe. Sobrang pagka-miss nila sa akin. Para kanina nag-i-interview ngayon sa BGC. Kaya so, grabe guys, alam niyo ba, parang nung isang araw lang, naglolokohan lang sa GC kung susunod tong ate. Ang ending sumunod. Actually guys, hindi naman ako nakikipaglokohan. Si Kuya Matt, minessage siya na ako, sumunod ka kaya dito? Sabi ko, ano to kubaw? Kubaw nga. Din ako. So, Kubaw nga siya. sino bang hihindi sa libreng Japan? Hihindi ka? Hindi talaga. Siyempre, gugo talaga ako pag libre. So, yun, nagulat na ako. Ito na yung sasabihin ko sa inyo na kasama ko ngayon. Ano? Hindi din ako bukas ng gabi. Ayaw nga pala, bukasan pala flight. Alam nyo, isa lang masasabi ko, gusto sana all Riva Kennedy. Parang kaladkarin, tapos bukod sa kaladkarin, ano pa? It's the weekend. Doon lang tayo gagawin. Oo nga. Naalala ko yung weekend natin dati, nag-Thailand tayo ate. Ngayon naman, ngayon, ang pinakaibahan na ngayon, sumunod ka lang. Basta ba't weekend nyo ako ayain? Parang may tao sa doon sa ano. Tulog siya. Tulog naman. Eto guys, nakakatawa. Isang araw lang sila ate sa Tokyo. Ay, sorry. Sorry. Ito ang nakakatawa guys. Isang araw lang kami sa Tokyo. Ay, nakakatawa sa Tapos kanila. ngayon- Sunod nila ako dito. Tapos mag-Osaka sila. Nasaan ka ba ngayon? Nasa Osaka? Hindi lang ako pa Osaka. Diba, nakakatawa. Pagkadating ko dito, parang kinabukasan sabi nila, nabuk ko na yung bullet train mo papuntang Osaka. Sabi ko, ba't di mo na lang ako binuksan? Na para bang sobrang yaman na lang ng mga tao. Ng pera yung mat ni Kuloy. Kaya nga. Pero yun guys, we are heading na sa Osaka. And it's 4:34. And I'm so happy kasi first time ko makakasama si ate sa Osaka. Doon nagkasama kami kapon sa Tokyo. Kasi yung last na Japan namin was Sapporo with Tita Sally na. Hindi tayo nakapag-Tokyo together. Hindi ka kahapon lang. Yun lang yung the best na yun. Parang yun na yun. Problema tayong penta. Oo. Nag-escape room. Nag-escape room lang kami. Ay, OMG. Hindi ko nakwento yung escape room. Nag-escape room kami kahapon. Sobrang nakakatawa. Yun yung trip namin. Di ba dapat pag mga traveler, ang trip mo parang punta ka nature, punta ka sa ganito ganyan. Ang trip nila pala, hindi pala ako. Ang trip nila, escape room. So, anong magagawa ko? Sasama na lang talaga ako. Actually, Sai, fun fact, nung pinapasunod ako ni Kuya Matt, hindi ako pumayag, diba? Tapos nag-video call siya. Ang pinaka nag-push sa kanya, kaya niya ako pinapasunod kasi gusto niyang itry ko yung Alice in the Borderland. Dahil talaga dun sa escape room, kaya niya ako pinasunod. Nakakatawa. Oo, tapos yung escape room guys, alam nyo, hindi siya yung ordinary escape room Alam nyo yung escape room, yung mag-solve ka lang ng problems, medyo eerie lang, nakakatakot lang. Eto guys, legit na may mangnanakot sa loob. At yung mananakot, hindi siya yung pipitsugin ng mananakot eh. Grabe talaga yung acting skills nila. And syempre, as someone na hindi swerte sa mga ganyan, hindi na ako nakakatulong sa kanila. Ako pa yung nahuli ng multo. Alam nyo guys, sobrang iyak talaga ako malala. Iyak. Pero yun guys, I really had fun. And ngayon, let's see where we're going. Okay. Hindi, let's see what Osaka has to offer with that. Oh yes, tayan mo na sa'yo. Hello guys! Bakit to ano? Hi guys, good morning. It's Monday. It's January 12. Today is second day on Osaka pala. Kasi I feel like I owe you guys an explanation kung bakit nandito na kami sa Osaka ngayon. Yesterday, nagstay pala kami sa Tokyo ng 6 days. Tapos, kahapon yung last day namin sa Tokyo. Tapos, nag-Shinkansen kami from Tokyo going to Osaka, which is here. Si ate, nakita niyo sa vlog ko. Ano nangyari? Sumunod si ate. Nakwenta naman namin sa inyo kahapon. In short, andun na si Ate Riva sa Osaka. Kaso nga lang, hindi namin siya kasama today because late siya nagising kasi nga nag-upload siya ng vlog para today. Tapos ngayon, fast forward to this day, ito na yung second day namin ng Osaka. Kaso ang problema, si ate kasi hanggang bukas lang. Kasi kami hanggang 16 pa. We still have time to... may work pa kasi. Kaya, syempre kailangan nang magbawi-bawi ng trabaho. So yun, ito lang ako kami sa Family Mart. Kami muna yung nauna na lumabas kasi si ate hindi pa siya tapos. Medyo late na rin. It's 1. I'm just having... Hindi naghati lang kami ni Kuya Matt kasi parang ayokong... Busog pa ako from last night. Alam nyo ba? Grabe, sobrang lala namin kumain lahat. Alam nyo, nag-wagyu kami, nag-sushi kami. Tapos after mag-sushi, nag-dessert, strawberry, tapos pang-5 namin yung ichiran talaga. Could you imagine kung gaano kadami yung pinagkakakain namin? Ichira ng 2 a.m. Ichiran kami ng 2 a.m. Ate, parang parang kailangan mo natin malasing para makakain tayo sa ichiran. Kasi parang ang saya malasing, tapos sa ichiran kakakain. Parang hangover kind of thing. We're gonna try the
Famichiki Supremacy. Sobrang sarap na ito, promise. Sorry if I wasn't able to, vlog ng mga everyday, o halos everyday. Kasi ang hirap ng vlog. Alam nyo, sobrang lamig kasi. Like, ang hirap kawakan nung... Ay, lalo pa lang ngayon guys sa Osaka. Alam nyo, sobrang lamig dito. Akala ko mas, malamig na sa Tokyo, pero mas malamig ko pala dito. Nag-snow kahapon dito sa Osaka. Hindi namin naabutan kasi nasa Shinkansen pa kami. Ito guys, inulit ko lang yung quote ko kasi yun naman talaga ang purpose ng mga quote eh. Pwede mong i-mix and match. We'll see kung saan tayo pupunta after. I'll see you guys later, okay? Tapusin ko lang tong brunch ko. So guys, update lang. It's 2:25 in the afternoon ngayon. Andito ako sa isang matcha place na tatry ko na rin before. Bumalik ako dito kasi namiss ko yung matcha nila and I am craving for something hot drink today. So I ordered their matcha latte hot. Ako lang mag-isa guys kasi sila Kuya Matt tsaka si Ate Riva nasa Gio sila ngayon. Nagbibili silang damit. Ako naman kasi hindi naman ako mamimili ng damit talaga kasi hindi ko naman din siya plan bumili. Pero siguro yung paunti-unti lang. Pero si Ate Riva kasi bukas uwi na siya. This is my order. Tinry ko this last time is cold, so ngayon hot naman. Ayun, si Ate Riva kasi flight niya na tomorrow going to Manila. Kami ni Kuya Matt, 16 pa. Masyado pang maaga for me to buy things like mga damit, ganito. So siguro, i-leave ko na yung itinerary na yun. Siguro mga 15. Kaya ko pala talaga mag-navigate mag-isa. Kasi dati takot ako mag-navigate mag-isa, guys. Okay, sorry. So guys, kakatapos ko lang dun sa pinag-coffeean ko. Bigla ko tinigil yung pag-film ko kasi hindi ko alam na bawal pala mag-film sa loob. Hindi ko naman nakita sa instructions nila. Pero baka nandun, hindi ko lang masyadong nabasa. Pero ngayon, I'm walking towards kay ate. At pala sabay kami magko-coffee ng ate. Iniwanan ko siya dun sa pinag-coffeean niya. Ngayon pumunta ako sa coffee shop ng ate. Buti na lang hindi ko inubos yung coffee ko. Natutuwa ako kapag nakaka-discover ako ng new places. Tapos bonus pa yung food or yung drinks kung masarap. Yung sarap maglakad pag ganito kalamig. Tignan nyo guys yung daan ko. Wala na akong pakialam kung naninigas na yung kamay ko, basta makapag-vlog lang ako. Sobrang lamig, tapos umahangin pa. Na matandaan ko ang ikukwento ko. Kinat ni Kuya yung sabi, no taking videos please. Okay, thank you. Tapos ang dami pa nangyari noon. Akala ko nag-accept ng card. Hindi pala. Yung kailangan mo muna mag-iwan ng gamit mo para makaalis ka. Di ba wala akong kasama? Nagtanong ko kung saan yung nearest withdrawhan. Tapos ipaiwan ko na lang daw yung bag ko. Galing, kala ko sa Pilipinas lang. Dito din pala sa Japan. Malapit na ako kay ate. Thank God, 10 minutes away lang to sa kanila. Good afternoon guys. Today is Tuesday. So basically it's our third to the last day ba? Tama ba, Kuya Matt? Basta hindi ko na rin alam kung pang ilang araw na namin dito sa Osaka. So as you guys can see, nasa restaurant kami ngayon. Kasi actually, we woke up so late today. Nag-overslept ako kasi kagabi, si Ate Riva, 6 AM yung alis niya, 9 AM yung flight niya. So kagabi, sobrang all-nighter talaga kaming lahat. Kasi syempre, last day na ng ate dito sa Japan. So sinulit na namin. Nakauwi kami ng around 4 AM kagabi. Tapos, kaya late na ako nagising. Kaya ang problema ngayon is, anong oras na at hindi ko alam kung saan kami pupunta pero ang sinadjust ni Kuya Matt ay pupunta kami ng Umeda kasi maganda ata doon nakapuntahan ko naman yung Umeda. I-take natin tong day as a chill day na lang. Tara Kuya Matt, kain tayo. Itadakimasu para sa inyong first bite. Sukuya na lang kami kasi ito ang mura. Tipid na po tayo ngayon, opo. Ano naman siya? 17 flight namin going to Cebu para sa Sinulog. Dapat hindi talaga ako kasama dun eh. Sinama lang ako ng Ate Riva eh. Pero okay lang yun kasi makikita ko na sila alit din. Guys, so try ko mamaya yung takoyaki na favorite ko dito sa Dotonbori. Kaya lang ako guys and I'll see you later. Okay? Hi guys, update lang. It's 6:02 PM. And dito lang ako nakatambay sa may Starbucks sa may Umeda Station. Sinapagod ako guys. Kasi alam mo yung bakit? Yung sapatos na sinuot ko ngayon ay may takong. Para akong nagtatrabaho dito. Kasi yung lahat ng suotan nila parang more on corporate attires. Ang sakit ng paa ko guys. Ang pagkakamali namin dito is pumunta kami ng Umeda for nothing. For some reason, yung Umeda Station or yung Umeda na place ay wala masyadong magagawa. Unless mag-shopping ka, di naman ako ma-shopping. So mas more on
na view ako, ganun. Or on the vibe, mga coffee shops, ganun. Hindi na ako masyadong ma-shop. So, I guess lilipat kami ng Shinsaibashi malapit sa hotel namin sa Dotonbori. Hi guys, we're back in America Mura. Papunta kami actually ng Shinsaibashi. Kaso, dadaan kami sa America Mura. So, hello. YouTube. Yeah, YouTube. Hello. What's your name? Ano YouTube ko? Size me. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. What's your name? Kodai. 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 Okay, nice meeting you. Thank you. Thank you. Thank you. Nagulat sila na mataas yung followers. So, hindi kasi sa Japan, Korea, big deal sa kanila pag mataas ang followers mo, especially on YouTube. Kasi hindi biro ang subscribers. Dati kasi kunyari 100,000. Marami na siya pero hindi kasing dami ng maraming iba pang YouTubers. Iba. Oh. Dito magkaroon ka lang ng 50,000. Parang, wow, grabe. Pero sa TikTok dito, pag nalaman nilang over 1 million ka, baka ilibre-libre ka na. Sa Korea, kapag 100,000 plus ka na, malaki na kinikita mo. Well, sa Korea. Sa TikTok, Oo nga. Pag million na, tipo nakakotse ka na dun. Nagulat lang yan ako. Kaya ako. Nagulat lang ako. Ako, hindi niya chinek yung YouTube ko. Oo nga, mas madami kang Mataas. followers sa akin. Mas madami. Tingin niya, 2 years ago, last upload. Upload pa ba to? Bulok? Bulok? Cute na. Ang cute nung encounter na yun. Uy, organic encounter. Organic encounter! But now, we are walking sa Shinsaibashi to look for Apple Store na hindi ko alam, di namin makita-kita yung Apple Store na. May nagpapabili kasi. Pero pag nagpabili ako sa'yo, lahat ng products na darating sa akin, kahit hindi pa dumadating, Pero nagpapabili. siguro kung mag-isa lang ako, nayan ako. Tinakbuhan ko. Buti may kasama ako. Ito yung favorite takoyaki ko dito sa Osaka, sa Dotonbori. Yung sobrang sarap na ito. Sarap talaga, OMG. 10 pieces for 1,000 yun. 400 plus nga na. Sobrang laki ng serving dito sa restaurant na nakita ni Kuya Ma. Tingnan nyo yung beef. Unli yan guys. At Wagyu yan no. Wagyu beef yan. Yung last clip kanina kumakain ako ng takoyaki. Ngayon kumakain naman ako ng dinner. Grabe tong pataba tayo sa 2026 talaga. Pag uwi ko talaga ng Pilipinas talaga, promise. Feeling ko kung napapanood to ng coach ko, mayayakin. Kasi grabe yung kain ko ngayon. 1.6 oh. 1.6 tas unlimited. You get all the meat that you want. Ng premium. May dessert, may chicken, may pork, everything. Ito nga lang kami. More on beef kami ngayon. So, I think it's good for 1.6 pesos. Morning guys! Ngayon ay mapunta tayo ng Kyoto. Pero naligaw tayo. Namali kami ng sakay. Pero sabi ko kay Kuya Matt, I think that's a good thing naman din kapag naliligaw ka. At least you get to see different kinds of places kapag naliligaw ka. Hindi, what I'm trying to say is you get to see yung mga unfamiliar places na mas maganda pa compared sa mga nakagawian mong place or mga nakita mong place. Ngayon, naantay lang namin yung station. Pabalik kami, going to Awaji Station. Tapos yung Awaji Station, that's actually 6 stops. 6-minute ride going to Kyoto. Inulit ko lang tong quote ko. Tapos yung inner ko nung nakaraan. Kasi parang wala na akong damit. For some reason, wala na akong damit. Dito lang kami, nag-aantay lang kami ng train for Awaji. So guys, update lang. We are now heading to Gokhago, which is my favorite matcha place. And for sure, madaming tao na nakapila. Sobrang sarap talaga nun. Guys, alam nyo, going here, nakadalawang beses kaming ligaw. Sabi nga daw talaga nila, yung Kyoto talaga is sobrang nakakaligaw. Ang daming mga daan. Tayo lang yun. Or tayo lang yung ligaw. Pero so far, so good. Bro, kayo train namin. Nakadalawang beses kami balik. Awaji Station lang. Dalawang beses puro Awaji Station. Punta na kami dun sa matcha place na sobrang favorite ko. Siguro kung Cloud Club matcha sa Tokyo or ito ako. Ito.
to. Kasi ito yung ginawa namin last year. At hindi na parang umulit sa ganun. Ayan, yan yung mga bahay na na-preserve nila over ilang years. Alam ko meron ditong street na bawal mag-ingay. No? Gion Street. Yung sa mga geisha. Bawal mag-ingay daw. Ay, respeto yun. Residential. Oo, residential siya. Ito talaga yun. Sobrang sarap. Legit. As in, believe me when I say sobrang sarap. Masarap talaga siya. Doon na kami nakatambay sa parang alfresco nila. Then after, papuntahan namin yung old Starbucks. Malapit lang din yun dito. Kasi na yun yung nilagay ko sa mata ko. Hindi nyo makikita yun eh. Pero ito yung sinadjust na contact lens sa akin ng stylist ko. Tinry ko siya ngayon. Meron kasi siya sa Don Quixote. Tapos tinry ko. Bagay pala sa akin. She's fun, well she's fun, unapologetic and wild. But she's loud in bed or nuts, always crazy about guys. 사람들은 모두 그녀를 몰라, and that is fine. She doesn't mind. Get to know her, babe, then you can hate. Her dress is tight, fits just right. She's so fierce with her style. Hello guys! Ayun, umihila ako saglit tapos naligaw ako onte. Tapos nakita ko tong place na to. Sobrang peaceful guys. As in, sobrang ganda. Ngayon ko lang na-feel to yung moment na, alam mo parang wala kang hinahabol na oras, wala kang hinahabol na itinerary. Yung hangin, sobrang lamig, peaceful lang, tahimik. Alam mo yung super vibe talaga. Alam mo guys, there is something here sa Kyoto na hindi ko ma-explain. Yung happiness ko dito, tapos yung vibe, everything guys, sobrang ganda dito. As in, maybe because pumunta ako ng tamang weather, pero siguro kung mainit to, baka isumpa ako tong Kyoto. Pero sobrang ganda guys, as in, sobra. And I am super grateful kasi I got a chance to experience this kind of thing, and I hope na kayo din ma-experience din to, yung mga gantong bagay. At alam ko may experience nyo yan soon. Minamanifest ko talaga na makapunta kayo dito or matry nyo yung mga natatry ko din kasi sobrang ibang klase, ibang experience to guys. Alam ko naman na magagawa nyo yan. Just trust your timing, ganun. And always remember na magtiwala tayo kay God sa tamang timing. Samantha, 내가 정말 원하는 건 Samantha, just to be loved, that is all. Hello guys, this is our last day here in Osaka. 2:17 in the afternoon. Late kami naglumabas ng hotel kasi may mga tinapos kaming trabaho. But for now, dito kami sa may Dotonbori, sa may Kura Sushi. Alam niyo guys, sa ilang tagal-tagal ko na naghanap ng Kura Sushi at sa ilang beses ng pagpunta ng Osaka, nandito lang pa lang siya sa Dotonbori. Sobrang lapit lang sa hotel namin. Ayun, we're gonna try Kura Sushi now. Basically, para siyang Genki Sushi sa Pilipinas. Can't wait to try them. I am craving for sashimi, sushi, everything that's raw. Kine-crave ko. Lately I've been wondering why goodbyes can be this sweet, yet we still cry. With all the way it goes, our mistakes, love for her will never change. Hello guys, ngayon, parang sa buong vlog ko puro ko hello guys. I'm currently here sa na-search kong matcha place sa TikTok. Siyempre, sino ba ang magiging source natin kundi ang TikTok University. So, nandun na ako. Nantay ko yung matcha latte ko. I ordered matcha latte and then one pumpkin cake, ganun. Wala lang kasing pistachio, naubusan na eh. Yun pa naman yung gusto kong itry. Kasi nagpalit pala ako ng damit kasi malamig at hindi kaya nung leather jacket yung
yung lamig. So nagpalit ako to my coat. Pang ilang gamit ito, pangalawang beses na itong gamit. So ilang beses itong makikita sa vlog ko. Alam nyo guys, itong Hour Log Coffee na to, which is yung coffee na na-search ko ngayon. Pangalawang beses ko na i-try dito. Pero hindi dito sa branch na to. Ito yung bago nilang branch. So far so good. I like the vibe. Pakita ko sa inyo. That's the vibe. Ayan. Nasa harapan ko si kuyang gagawa ng drink ko. Tapos may mga seats pa doon. Sana yung gusto ko sa may window kaso late na tayo dumating. Ang itinerary lang namin for today is mga last minute shopping kasi tomorrow it's gonna be our flight going back home. Back again pag-uwi tapos kinabukasan flight na going to Cebu. May lang yung agenda for today as in super mga last minute shopping lang.